Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una digit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang masandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at nag-aari, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Mga kagabay, sa yugtong ito ng ating gabay kaigay, hindi na natin dapat ilalarawan kung ano ang gobyerno mayroon ngayon tayo. Kung ano ang klase ng ating political system, ang sistema ng ating pagpipili ng ating mga government officials, ng ating mga government leaders. Isa lamang ang ating masasabi. Malaki ang ating, matindi ang ating social problem. Hindi pantay-pantay ang ating social and economic growth and development. Siguro lamang ito, hindi natin sinasabing tiyak na baka nasa 10% lamang ang mayayaman, ang ma-influensya at ang makapangyarihan sa ating bansa. 90% at hindi bababa ng mahigit 80% ang naghihirap, ang nagdarahop, ang halos hindi na makakain, ang hindi na makapag-aaral at halos mamamatay na dahil sa kakulangan sa pamili ng gamot, masustansiyang pagkain at pambayad sa ospital. Yan na natin ito ilalarawan. Mga kagabay, kayo na lamang ang mag-aaral kung ano ang sitwasyon ngayon sa ating bansa. Isa lamang ang masasabi ng inyong kagabay. Kailangan ang pagbabago. Ang panawagan ng pagbabago sa ating bansa nagsimula noong early 1960 nang magsimulang ipanday ang martial law. Ang mga pagkapanahon na yan, ang inyong kagabay ay halos magtapos na sa kolehiyo bilang isang working student. At nakikita natin, nararamdaman natin, naobserbahan natin ang bagay na ito. Paulit-ulit na lamang ang mga pangyayari. Paulit-ulit na lamang ang mga pagbabago. Kaya nga, sa punto nito mga kagabay, bago tayo magpapatuloy, ating pagnilayan, ibigay ko yung isang refleksyon, ang isang tauhan sa isang walang kamatayang aklat. Isang aklat na magandang pamumuhay, ang Noli Me Tangere, na na-translate na Touch Me Not, Social Cancer. Kaya ito social cancer sapagkat yung kapanahonan na yan ay matindi. Ang panawagan ng ating mga bayani, ng ating mga revolusyonaryo katulad ni Rizal, nasang sumulat ng aklat na yan sa Noli Me Tangere, na mga katagang iniwan ng isa sa pangunahing tauhan ng Noli Me Tangere na si Elias, isang rebelde na nagligtas kay Ibarra. Alam niyo sa Noli Me Tangere, yan ang katauhan ni Rizal dalawa. Si Sumi Ibarra na nagnanais ng edukasyon ang magiging susi ng pagbabago. At si Elias, ang nais ni Elias, ang armed revolution. Pag-alsa, pag-aklas laban sa gobyerno, gamit ang armas. Si Elias. Kung magunita pa ninyo sa mga, kung may nakikinig estudyante, pag nakikinig sa atin sa mga panahon ito, kung ano ang sinabi ni Elias, na ito ang muling masasabi ko sa panahon ito. Sa panahon ang inyong lingkod ay isa sa nanawagan ng pagbabago. Ito ang sinabi ni Elias.
Sa original English, ang sabi ni Elias, I die without seeing the dawn, brightens over my native land. You who have to see it, welcome it, and forget not those who and welcome this, and forget not those who have fallen during the night. At ito ay ating isalin sa ating sariling salita. Ang ibig sabihin ni Elias, ang sinabi ni Elias sa kanyang mga kataga, mamamatay akong hindi masisilayan ang bukang liwayway na nagliliwanag sa aking inang bayan. Kayong mga makasasaksi sa liwanag na yan, tanggapin ninyo, pagyamanin ninyo. Ngunit huwag ninyong kalimutan ang mga yumao sa karimlan. Ang ibig sabihin, mamamatay si Elias, nabigo ang kanilang mga pangarap sa pagbabago. Kaya mga kagabay, napagaganda sana kung sa halip na mananaliksik kayo sa mga social media information, sa mga vlog, sana balikan ninyo ang isang napakaganda at walang kamatayang aklat na Noli Me Tangere na sinulat at ang mayakda ay ang ating dakilang bayaning si Dr. Jose Rizal. Kaya ang tuldok ng ating pagbabago ay ang pagpalit ng ating sistema politika. Hindi lamang magiging disiplinado ang ating mga politiko. Sana matuto ang ating mga kababayan, lalo na ang ating mga botante na magbabago. Ang tuldok ng ating pangarap na pagbabago ay tayo mismo. Tayong nabubuhay sa ngayon. Tayong mga tinutukoy ni Elias na masaksihan natin ang bukang liwayway na magbibigay liwanag sa mga pangarap nating pagbabago ay ating tanggapin, pagyamanin at huwag natin silang kalimutan. Muli nating alalahanin ang mga adhikain ni Rizal, ni Mabini, ni Bonifacio, ng ating mga bayani. Magiging yung ating mga silent heroes, yung mga bayaning hindi nakikilala, yung mga bayaning nagbigay ng kanilang mga buhay. At higit sa lahat, huwag nating kalimutan ang magiging tuldok ng ating mga pangarap ng pagbabago ay tayo mismo. Hindi natin mararating ang ating mga pangarap ng pagbabago. Ito ang inyong kagabay. Nagsimula tayo ng pangarap na pagbabago mga 1960s. Mahirap nang isasalaysay kung ano ang mga nangyayari ng mga panahon na yan. At hindi naman sa tayo ay nagmamalaki. Ngunit bilang isang magtatapos na noon sa kulyo, alam natin ang mga pangyayari. Hanggang sa ngayon, paulit-ulit ang kasaysayan. Ang kasaysayan ng abusadong gobyerno. Ang gobyerno natin ngayon, hindi natin maintindihan. Wala tayong sa posisyon na ilalarawan kung ano talaga ang ating gobyerno sa ngayon. Ang tanging masasabi ng inyong kagabay, mangarap tayo ng pagbabago. Gawin natin ang pagbabagong yan. Kasama na kami. Kaming malapit na sa pagtuldok sa aming mga buhay. Hanggang sa ngayon, nangangarap pa rin ng pagbabago para sa ating bayan. Ang pinagmamalaking Pearl of the Orient Seas, ang Pilipinas. Ang pinagmamalaking Cradle of Noble Heroes, duyan ng mga magigiting. Kailan ay balik ang magandang kasaysayan ng Pilipinas. Yan ang tuldok ng ating mga pangarap ng pagbabago.